Eto pala ang magiging role ni Lebron sa Sixers ayon kay Shams. Spotted kaagad si Maxey at LBJ na nagtitraining at ilang pang interesting update tungkol sa bagong era ni LBJ sa Philadelphia. Hindi lang basta scorer o leader ang magiging role ni LeBron James sa Philadelphia 76ers. Posibleng sa kanya mismo ipahawak ang buong opensa ng team. Ayon kay Shams Charania, inaasang gagamitin ng Sixers si LeBron bilang primary ball handler at playmaker sa ilang bahagi ng laro. Ibig sabihin kahit kasama niya sina Tyrese Maxey, Jaylen Brown at Joel Embiid, si LeBron pa rin ang pwedeng magsimula ng plays, magbasa ng depensa at magdesisyon kung sino ang bibigyan niya ng bola. At kung iisipin nyo parang nag-experiment lang tong Sixers, pero tandaan natin na nagawa na ni LBJ ang ganitong role noon pa man. Noong 2019 at 2020 season, naglaro siya bilang point guard at pinangunahan niya ang buong NBA sa assist na may average na 10.2 bawat laro. Kaya kahit papasok na siya sa year 24 ng kanyang career, alam na niya kung paano kontrolin ng tempo, gumawa ng plays at ilagay sa magandang posisyon ang kanyang mga kakampi. Sa pinakahuling season, nagtala pa rin si LeBron ng 432 assist. Malinaw na hindi nawawala ang kanyang kakayahan maging facilitator kahit kilala siya bilang all-time leading scorer ng NBA. Ngayon mga idol, tingnan natin kung paano siya babagay sa bagong lineup ng Philadelphia. Kapag si LeBron na may hawak ng bola, hindi na kailangan ni Maxey na siya pa ang magtitimon sa kanyang team. Pwede na siya maglaro ng mas mabilis, umatake mula sa wing o tumanggap ng bola habang gumagalaw ang depensa. Kilala naman natin ang laruan nito ni Maxey, mabilis din talaga tong player. Kayang-kaya nito mag-cut at makapasok sa paint area. Si Jaylen Brown naman ay pwedeng gamitin bilang aggressive scorer sa transition at sa mga pagkakataong nakatutok ang depensa kina LeBron at Embiid. At para kay Embiid, malaking bagay ang magkaroon ng isang passer na kaya maghintay, magbasa ng double team at ibigay ang bola sa tamang timing. Hindi ibig sabihin nito mga idol na mawawala na sa point guard role si Maxey. Ang report ni Shams ay gagamitin si LeBron bilang primary point guard at playmaker sa ilang stints. Posibleng magpalitan sila ni Maxey depende sa sitwasyon, lineup at kung sino mas magandang matchup laban sa depensa. Kumbaga parang luka lang mga idol, palitan sila sa point guard position ni LBJ. Isa pang interesting na gawin ng Sixers, gamitin yung bilis nila sa fast break. Ayon sa Stat News, si Tyrese Maxey ang nangunguna sa NBA noong 2025-2026 season sa fast break field goals made na may 171. Pangalawa si Brown na may 167, habang pangatlo naman si LeBron na may 164. Ngayon, silang tatlong pinakamataas sa listahan pagdating sa fast break ay magkakampi na sa Philly. Hindi lang ito magandang stats na pang social media, nagbibigay ito ng idea kung anong klaseng opensa ang pwedeng buuin ng Sixers. Parang Team USA na dinadaan sa fast break ang posible natin makita. Kapag nakakuha sila ng defensive rebound o turnover, meron silang tatlong players na kayang tumakbo, magdala ng bola at tapusin ang play. Si LeBron pwedeng kumuha ng rebound at siya na mismo ang mag-lead ng fast break. Si Maxey naman pwedeng mauna gamit ang kanyang bilis habang si JB naman ay kayang umatake ng dire-diretso sa basket. Dahil dito hindi na kailangan puro half-court offense ang Philadelphia. Kapag mabagal ang laro, meron silang Embiid. Kapag bumilis naman, meron silang LeBron, Maxey at Brown. Huwag nating kalimutan, meron pa silang batang-bata na si BJ Edgecomb. At mukhang maaga pa lang sinisimulan na agad ni LeBron at Maxey ang kanilang paghahanda. Ilang araw matapos ang signing ni LeBron, nakita silang magkasama sa gym kasama ang NBA trainer na si Chris Johnson. Nag-post pa tong si Johnson ng larawan nila sa Instagram at tinawag niya itong Year 24 para kay LeBron at Year 6 naman para kay Maxey. Halos 3 buwan pa bago magsimula ang bagong season pero nagkasama na agad sa training ang dalawa. Posibleng ginagamit nila ang panahong ito para masanay sa galaw ng isa't isa, lalo na kung magiging malaking bahagi ng sistema ang shared playmaking nila. Para kay Maxey, pagkakataon nitong matuto mula sa isang player na 23 seasons nang naglalaro sa NBA. Sa kabuuan ng karir ni King James para sa Cavaliers, Heat at Lakers, meron siyang average na 26.8 points, 7.5 rebounds at 7.4 assists sa 1,622 regular season games. Napili rin siya sa 22 All-Star Games at nanalo ng Rookie of the Year, 4 na regular season MVP awards, 4 na Finals MVP awards at 4 na NBA championships. Paalala din mga idol, si LeBron lang naman ang player na nakita natin sa history na naging point guard, shooting guard, small at power forward at center. At hindi lang basta nilaro ang mga posisyon na ito, pero nilaro effectively. Opisyal na rin inanunsyo ng Sixers na number 23 ang susuotin ni LeBron.
Sa kanilang social media announcement, ipinakita ng Philadelphia ang blue number 23 jersey ni James na nakasabit sa locker, kasama isang corona bilang reference sa kanyang King James nickname. Isang simpleng jersey reveal lang yon, pero malinaw na alam ng Sixers kung gaano kalaki ang pagdating ni LeBron. Hindi lamang sa basketball kundi pati sa atensyong natatanggap ng franchise. Ayon pa sa Front Office Sports, makukuha raw ng Philadelphia ang maximum na 34 nationally televised games sa susunod na season. Sinasabi rin sa report na dahil sa pag-sign kay LeBron, magiging isa ang Sixers sa pinakamalaking marketing draws ng NBA. Kayo ba naman, kasama nyo ang all-time leading scorer sa inyong organization na face of the league pa rin naman hanggang ngayon? Matik talaga, dadagsa talaga ang manonood sa bawat games ng Sixers. May isa pang interesting na report tungkol sa magiging setup niya sa labas ng court. Ayon kay Brian Windhorst ng ESPN, maninirahan daw si LeBron sa New York City habang naglalaro para sa Sixers. Sa parehong report, magkukommute raw siya mula sa New York papuntang Philadelphia araw-araw at posibleng gumamit pa ng helicopter. Sa ngayon, report pa lamang ito at wala pang detalyadong kumpirmasyon mula kay LeBron o sa Sixers tungkol sa araw-araw niyang travel arrangement. Pero kung totoo, magiging kakaiba tong setup para sa isang player na nasa Philadelphia ang team ngunit nasa New York maninirahan. Gayunpaman, mas malagang tanong pa rin mga idol ang mangyayari sa loob ng court. Kaya pa ba ng baga ni LeBron maging full-time offensive player sa year 24? O gagamitin siya ng Sixers sa mas piling stretches para ma-preserve ang kanyang stamina habang binibigyan din ng sapat na responsibility sina Maxey at Brown? Sa papel, napakaraming option ng Philadelphia. May dominant big man sila kay Embiid, may explosive guard sila kay Maxey, may two-way scorer sila kay Brown, at ngayon meron silang LeBron, isang veteran na pwedeng umscore, kumuha ng rebound at magiging pangunahing playmaker. Pero sa dami ng stars, kailangan din malinaw ang roles. Kailangan malaman kung kailan si LeBron ang magkokontrol ng possession, kailan si Maxey ang aatake, at paano mananatiling involved sina Brown at Embiid. Kapag nahanap nila ang tamang balanse, pwedeng maging mahirap talaga bantayan ang kanilang opensa. Hindi lang dahil maraming scorers, kundi maraming players ang kayang gumawa ng desisyon. At based sa maagang training ni LeBron at Maxey, mukhang hindi na nila hihintayin ang training camp bago simulan ang proseso. Year 24 na para kay LeBron, pero sa Philadelphia, panibagong role at panibagong challenge na naman ang haharapin niya. Sa tingin nyo mga idol, tama ba gawing primary point guard ng Sixers si LeBron James o mas magandang si Tyrese Maxey pa rin ang pangunahing humawak ng bola? I-komento nyo lang yan sa baba, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat!